Ng Panginoon, mga kapatid. Kumusta po kayo? Men. Ngayon po ay nakahanda na po ba ang ating puso at isipan sa pagtanggap ng banal na salita ng Panginoon? Amen. Tumayo po tayo lahat bilang pagbasa sa susig talata po na batayan ng mensahe ng Panginoon. Ito po ay matatagpuan sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 27. Ito po ang sinasabi, Proverbs 3:27. Ito po ang sinasabi, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na iyong gawin, na ito'y iyong gawin. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Nakakapunod po tayo. Ngayon po, para sa pagdadala sa atin ng sariwang salita ng Panginoon, salita ng Panginoon, tawagin na po natin ang ating kapatid, ang ating kamag-agawa at pastor, Pastor Abnel Ventura Roque. Palakpakan po natin. Salamat po sa biyayang pagpapakilala ng aking napakahusay na kumparing tunay, ninong ng aking anak, Pastor Emre. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ng Lord sapagkat mabiyaya siya. Hinangad ko na makatulong, kaya yung pong versikulo na yan ay aking hinanap. Pag pala hinahanap mo na makatulong, may pumapalik na double blessing para biyaya ng Diyos. Announcement po muna, ang ating BCMC prayer meeting every Wednesday 6:30 ng gabi ay patuloy po nating suportahan at inaaniyahan po ang lahat na dumalo sapagkat ito po ay kombinasyon ng BCMC prayer meeting at na Islama prayer meeting intercession, kung saan ang mga magsisigala po rito ay mga pangunahing pastor ng BCMC San Leonardo ay ng Islama pala. Ang mga ganap po rito ay mga Islama pastors. Isinama po natin si Pastor Henry sapagkat bahagi ko sa Islama. May part si Sister Consiminan, si Sister Vilma, si Sister Sonia at yung mga bakante, kung kulang yung pastor ay magayak-gayak po kayo sapagkat yung kung ano rin po yung pinapanalangin dito, pasok din po doon. Kaya pinanyahan po lahat at hopefully ay maging maganda ang blessing sa Merkulis ng gabi kung saan ay dito po natin sila pakakain ng hapunan. Kahit na ano pong ulam lang, hindi naman po masyado yung mga pastor natin ng Saminado. Basta luto daw ni Konsihal ang inang masarap na masarap para sa kanila, sa amin. Palakpakan natin ng Lord. Meron po ba nagdiring ng kanilang araw ngayon? Tapos na, no? Sa July na siguro. Ang ating music ministry, palakpakan natin. Magaganda silang lahat. At gwapo yung pumutok. Ang BCMC Amihan Mission Church Service natin ay purihin ng Diyos, palakpakan natin sapagkat may pumasang isang estudyante. Madami ng estudyante, mayroong isang pumasa at may humahabol pang isa online. Humabol po online na maging estudyante ng pwede pong mag-aral kasi may online na sa ating pastoral study. Humabol si kapatid na Achi, palakpakan natin Lord. Pwede yung mga ating Sunday school teacher ay gagawa ko ng GC kung saan pati si Pastor Henry kasama doon sa pastoral study ng Amihan Mission Church. Pwede kayong sumali. Online, libre naman. Via video call. Yun ay yung nag-a-actual training na si kapatid na Sonia ay kahit hindi na siya pumasok doon kasi magpapastor na siya. May nabuksan siya 2 Bible study sa Amihan, Barangay Barrera, Cabanatuan. Ang kanya pong Bible study ron, 2, pwede nyo siyang samahan, Sabado ng hapon.
sa pamilya de Guzman at isang pamilya. Yung pamilya de Guzman na yun, yung mga anak kasi nun, may mga asa-asawa na rin. Ako nagbinyag ng mga anak-anak mo. At yung isang matanda nakilala niya ay malaking pamilya rin yun, kundi 5-10 pamilya yun. Kaya kaya niyang punuin yung Amihan Mission Church. At ang pamilya naman ni Sister Josie Piminosa, nag-uusap nga kami ni Pastor Enrique kanina, madali naman imbitahan nyo pag kami regular ng gawain. Ang anak ni Sister Josie ay nasa 12 yata, ang apo'y mahigit 50. Kaya puno talaga yung church. Kaya pag-pray po natin na si Sister Sonia ay magpapastor na doon, tatawagin siyang pastor. Kaya yung function ng pastor ay ibibigay natin yung aralin sa susunod na Sabado. Online tayo, 1 to 5 pa rin Sabado, no? Yung function ng pastor, yung pagbibinyag, eh pwede na siyang magbinyag. Pwede siyang magbasbas ng patay at buhay, ng mga house blessing, mga day bless, yung mga nakabili ng bagong sasakyan, bagong magagamit kung ano, ay pwede niya nang i-bless. Dahil bibigyan natin yung paano gagawin, mag-aaral siya, bibigyan natin siya ng module, paano gagawin. Kaya, purihin ng Panginoon at yan ay kanyang training sa Amihan Mission Church na daughter church ng BCM San Leonardo na hopefully ay pag-pray natin kung sa susunod na mga panahon ay pwede na rin siyang palisensyahan ng BCMC para maging pastor ng BCMC. Ngayon po ang hawak niyang lisensya as student pastor ay ang Amihan Mission Church. Meron siyang ID. Pwede nga niya pakikita sa sasakyan mo para maka-discount ng 20%. Estudyante ka lang. Ang teaching network po, ang TNET ay kami po ay nasa course 5 at naghahanap na kami ng mga magko-course 1 na aming i-course. So isa si Pastor, si Sister Sonia na mag-aaral ng TNET doon sa Blanco Building, pwede nyo siyang samahan o buong tropa ng Sunday School teacher natin ay pwede sumama dahil tama may bayad pero in-scholar kami ni Governor, hopefully libre, pati pagkain, merienda, maghapon yun. Ang pasok ay once a week, limang araw lang sa isang buwan. 5 araw sa isang buwan, pahinga ng 2 buwan, course po na. Ganun po yung pasok doon. Pray po natin. Okay mga kapatid, sa mga Kawikaan, chapter 3, verse 27, ito po ay sa salin ng dating Biblia 1905. No? Na huwag mo ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin ayon sa binasa ng ating kapatid na Pastor Henry. I-isa-isayin po natin sapagkat ito rin tinuturo ng TNET. Hindi ako biglang magsasalita, alam mo mga kapatid. Katapos yung pasahe, pupunta na ako sa ibang nung ako'y napunta sa gano'n, parang malayo, no? Pag-aralan natin, na huwag mong ikait ang mabuti. Ano ba yung ipagkakait daw na mabuti na meron sa'yo? Na alam mo namang pwedeng makatulong. Ito yung misyon ng isang Kristiyano ng tunay na tumanggap kay Kristo, na tunay na binago ni Kristo, yung meron ka na hindi mo pinagkakait sa mga taong nangangailangan. Di ba merong katagang Bible, pinag-aralan na natin yan, na huwag mong nabayaran sila ay sa kanilang ginawa. Kung magbabayad ka kung sa kanilang ginawa, dapat lagi kang may pasalamat sa Diyos na dinadagdag doon. Huwag kang barat. Bawal sa Kristiyano yung barat. At sabi ng Panginoon, huwag kang magsasawa sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, sinanay ko yung aking sarili, kaya pinangangaral ko dahil ginagawa ko. Kahit mahal maningin yung mekaniko, sinigil ako ng tricycle, may pinagawa ko, sinigil kagad ako ng 100, kalitang ginawa. Dahil ayokong makarma, ayokong masaktan ko po dinagdagan ko ng 20 yung 100, marawang 20. Pero hindi na ako umulit magpagawa sa kanya. Gusto ng Panginoon, bago ka makipaghiwalay sa taong hindi karapat-dapat sa ministeryo ng Diyos dahil hindi nga niya tinatanggap yung ministeryo ng Diyos at talagang hindi mo na maakaya, hindi ko gagamitin na rin na kaya niya, maghiwalay kayo nang hindi mo siya nakagrabyan.
Kaya ako bago ko makipaghiwalay kahit sa mga girlfriend ko nung araw, binibigyan ko pa ng regalo. Saka ako makipaghiwalay, di siya nagrabyado. Kahit sinong tao na nakasama ko, nagbibigyan ko regalo. Binibigay ko yung, kung meron siyang ginawa, susobrahan ko yung aking ibibigay bago kami maghiwalay. Dahil ang gusto ng Diyos, hindi ka nakagrabyado. Laging gano'n. Huwag ikait ang mabuti sa kinauukulan. Sino bang kinauukulan? Sino may kinauukulan? Ang kinauukulan binabanggit dito sa saling ito ay kung sino yung tao na nakadaupang palad mo, gumagawa sa iyo o kaya ay humihingi sa iyo ng tulong. Kaya ang sabi ng Biblia, tinuturo ay mas mainam ang nagbibigay kaysa binibigyan. Mas mainam na tayong nakapagbibigay kahit lugi tayo. Dahil ang Diyos ang gagawin sa atin. Pero meron ka taong ma-enkwentro na binibigay mo yung sa kanya ng higit, pero bigla siyang bumubulot ng buwelta ng pasalamat na higit. Meron gano'n. Hindi lahat ng tao na gagawin mo ng mabuti ay hindi gaganti ng kabutihan. Makakatsyempo ka sa 10 ginawang mabuti, 100. Meron isa dyan, 20 na biglang gaganti sa iyo ng mabuti. Ano pa? Paunlarin niya buhay. Magagamit siyang instrumento ng Diyos dahil nakita niya ang puso mo na sa kabila ng ikaw is kanyang sinusubukan, pero hindi mo siya nagawang baratin, hindi mo siya nagawang maliitin, na yung kanyang ginawa ay siyempre puro pintas na nga kaya binabarat mo. Sa salita mo, okay, ang tama yun, pero ang tinuturo ng Diyos sa iyo ay hindi ganon, kahit puro pintas ang ginawa niya. Alam niyo ba ibig sabihin ng pintas sa Ilocano? Maganda. Maganda. Nagpintasin ni Kasjay. Nagpintas kayo amin na balakang. Magaganda raw. Babae. Mga dalaga. Yung pintas, baliktarin mo sa Diyos, maganda. Huwag mo nang pintasan. Anong gano'n yan? Hindi siya magaling gumawa, kaya hindi na ako papagawasan niya. Pero, bago kami maghiwalay, ay meron siyang regalo. So, kapag inaantok daw sa preaching, yung sabi ni Sister Sonia, ang tono ng pagsasalita dapat laging may oceanic tone. Yung oceanic tone na minsan mahina naman. Isa naman ay malakas kasi inaantok na. May pagano'n-ganon pa para magising matututo. May pagano'n-ganon nga pag-aaralan mo yung kapatid sa preaching, papasok ka sa akin kasi mag-training tayo ng dumalakas. Kaya nga mga kapatid, pag tinanggap mo, in Jesus' mighty name, saan ka tayo preaching dito? Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin, katotoo lang, pinakikita ng talata na ikaw may karapatan, may kapangyarihan kung saan mo dadalhin ang hawak mo. Kayamanan, pera, o pambayad, ano ba ito? Parating ko ba ito? Alisin niyo yun. Halimbawa, yung nag-deliver ng tubig, bumupin ka sa umaari nga, bigyan mo pa natin. Dahil ang gusto ng Diyos, lagi ka ng bibigyan. Lalo, gwapo yung nag-deliver ng tubig. Huwag mong papakita ng kanyang bibigyan mo siya ng tubig. Kahit benta malaking bagay. At yung magpapasalamat sa Diyos dahil na-encounter na. Kaya nga, baka kahit hindi mo imbitahin, dumalo na sa linggo si kapatid. Kasi maganda pala yung aral doon. At turong ni Kristo, walang halo. Turong ng salita ng Diyos. Na hindi katulad ng ibang turo na may halong mali. Nasa kapangyarihan mo. Sa ibang salin, ay ganitong sinasabi, ang kagandahan loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Sa bawat araw, binibigyan tayo. Sa ibang salin naman,
Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikay may kakayahan na ito ay magawa kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan ayon sa MBB TAC o Mabuting Balita Biblia National International Version o NIV. Kung ating pag-aaralan yung sinabi ng ating iisa-isahin yung talata, ang kagandahan loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Luminaw, di ba? Marami pa lang. Kaya nga, doon sa Sunday School teacher mo, kung yung aralin ay 5 yung tanong o 10, kahit isa lang muna yung tanong o isang talata lang muna ang pag-aralan natin. Yung isang verse, marami kang mapag-aaralan na iisa-isahin mo yung talata. Kaya kapag kaya rin ang Aklat ni Juan siguro, tama yung natin ni Kapatid Son, kaya rin natin ang Aklat ni Juan, magbibigyan na tayo ng mga aralin na bawat isa ay iikot tayo sa loob ng 3 buwan o 7 kayo, iikot yun, puro yun ang inyong pasa. Magbibigay tayo ng mga bersikulo na mag-create kayo ng katanungan na 2 lang. 2 tanong lang, i-create nyo. Pero sigurado marami magtatanong dahil halimbawa, ang ibigay natin aralin ay si Kristo ba talaga yung tao o Diyos? Malawak na aralin niya. Yung iba, 10 taon na hindi pa rin ma-resolve ba yung kaso sa kanilang pag-aaral, yung tao mo Kristo si Diyos eh. Tapos tayo tatapusin lang natin ng sandali na, hindi natin tatapusin yan. Iikot tayo pag-aaral natin mga doktrina at paano bang 3 Diyos uuwi isa ba? At ano yung 3 persona? Tayo, maliwanag mga kapatid, ay ang Diyos natin ni isa na may 3 persona. At hindi natin kinikilala na si Kristo yung Ama, siya rin yung Anak, Espiritu Santo, kaya isa lang ang Diyos, walang 3 persona. Hindi tayo ganun. Tayo ay may 3 persona sa iisang Diyos. Nagsimula ang Ama nung nilalang ng langit at lupa, nagsimula ang Anak sa panahon ni Kristo at ang Espiritu Santo sa panahon ngayon. Diba, mga kapatid? Palapakan natin ang Lord. Ang kagandahan loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Huwag tayong magkait. Halimbawa, nagkaroon ka na ngayon ng 50,000. Yung 5,000 sa Diyos na tayo mo, huwag mo ipagkakait. Dami ko naman. At alam pala ibigay sa Diyos noon. Kaya nga halos ako nagkakaubos-ubos ang pera ko sa pinagpagawa ng Amihan Mission Church. Kasi nga hindi ko pinagkakait sa Diyos yun. At yung ating nagretiro, na si Brother Isko na church worker natin doon na bantay security, ay humina na. Tumaas na kanyang blood sugar, nabulol, at buli baka, hindi na halos makabuhat, hindi na makakinabangan talaga. Kaya sabi ko, ang hinahabulan naman niya doon kasi tayo sa loob yung 40 pesos niya a day. Ibig sabihin, yung tumatanggap sa akin ng 1,200 isang buwan sa loob ng mahigit isang taon. Kaya nagagawa natin. Noong una, wala akong maibigay sa kanya, kundi sa 10, natitis yung tao hanggang sa naging 40. At kung ginawa ko na yung pagbibigay ng 40 sa kanya, hindi na ako nawawala ng pera. Ganun kadakil ang Diyos. Pagka nag-touch ka sa tao na nangangailangan, nagbigay ka sa kanya, ibabalik na siya ng double triple. At ngayon, baka sabi ng mga tao, baka dyan paabutan ng kamatayan niya, papalibing mo sisiying ka pa ng pamilya. May sariling bahay yung tao. Ayaw lang umuwi. Kasi nga ay alas yung gagawin doon at iba yung pagkakilala sa kanya doon sa alas. Kaya sabi ko, iniisip na Lord na hindi ko matagal inisip, biglang iniisip na bigyan ko siya ng pensyon. Ng 40 pesos isang araw. Umuwi na siya kasi doon, yung 40 niya, bibigyan ko siya ng 10 araw. Ang ulit no, after 10 days papadala ko sa Gcash ng kanyang pamangkin. And then, may pera na sa akin, kahit hindi siya nagtatrabaho doon, nabibigyan pa siya ng pamangkin niya. Maraming mga pamangkin na may kaya sa buhay. Kaya, yung magiging worker natin sa Amihan Mission Church ay pinractice yung sarili ko na hindi pwedeng thank you. Kaya ang kapatid na Sister Sonia, hindi siya pwedeng mawala ng pamasahe. Hindi ko siya napayagan mag-ahog. Kung wala siyang pamasahe, wala akong bibigay, huwag mo siyang pumunta. Pero kung mayroon akong pambigay, may pinabibigay doon para sa kanya kasi bayaran siya ay sa kanyang ginawa at kailangan ng lingkod ng Diyos ay iyong pinatataba, hindi pinapakaya.
Kaya kung gumagalaw si Sister Sonia, mapalad, sabi ko ka sa kanya, mapalad ang Diyos sa buhay mo, napakasagana ng iyong paglilingkod. Kasi mayroong ang mapakukunan, mayroong mapakukunan ng amihan ni Sister Sonia. Ganun kagiber ang ministry ng amihan ni Sister Church na daughter church ng BCMC San Leonardo, na nung hindi pa sa daughter church ng BCMC San Leonardo, ay magulo yung kanyang takbo ng sistema. Bagamat sinuportan siya ng harvest ng 3,000 a week sa loob ng 2 taon, napupulyo, tapos wala na, naging patutunguhan, kailangan magpatuloy, kaya nirehis natin sa SEC, bigla sa laking anak na ng BCMC San Leonardo. Panakpan natin ang Lord. At lahat ng papasok sa ministry, ipag-pray natin na ako wala akong hawak na parating, pero yung pagkakaroon ng Panginoon ay magkakaroon ang bawat worker ng Diyos. Kahit ang kapatid namin ang dapat magkaroon. Lahat ng gumagalaw ito, kahit na yung mga Sunday school teacher na yan, dapat yan magkakaroon yan. Hindi pa yung wala. Kaya nga yung mga meron, pwedeng paggamit sa Diyos para maipagkaroon sa mga anak ng Diyos na gumagawa sa gawain ng Diyos. Palakpakan natin ito. Kung ikaw may kakayahan na ito'y magawa, gawin mo na. Mahirap na iba pa ang gagawa at mahirap yung utang gapang tayo, hindi tayo marunong magbigay. Ang kagandahan ng loob ay huwag ipagkait sa kapwa, sapagkat ang kapwa na nagagawa mo ng kabutihan ay magpupulit, magpapasalamat sa Diyos at mananalangin na sana'y laging nandiyan ka, huwag ka pang humingi. Kasi pagka hindi maganda ginagawa mo sa kapwa mo, ang ipapanalangin ng tao na yun na tumatawag sa Panginoon Diyos ay huning ka na sana ni Lord. Ganun eh. Kaya nga, para maganap natin na ang ipapanalangin ng mga tao sa ating paligid maging maganda at ipagpasalamat ka sa Diyos, gawan mo sila ng kabutihan. Huwag kang magsawa ng paggawa sa kabutihan dahil hindi mo sila maaakay sa Diyos kung ikaw ay gaganti sa kanilang ginagawang kawalang yaan sa iyo. Kailangan gantihan mo ng kabutihan. Deliveran mo ng ulam na kaysa panis, kung naman yung panis na hindi niya na makain, bibigay mo pa. Kaya ka parang nagbibigay, hindi mo rin kahit kainin binibigay mo. Dapat ang ibibigay natin, kung maaari yung bagong luto. Sa isipin mo sa Diyos mo yung ginagawa. Halimbawa, nagpalitsok ka, nagpa-adobo marka, o ipa-deliveran mo kagad yung kung sino yung tao. Halimbawa, si Sister Nolita, walang ulam, walang bigas, ibigyan mo. Pagpapalain tayo ng Lord. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pong lahat ay tumayo, yung buhok kumihit ng langit. Salamat nga po, Father God in heaven, sa iyong aral na patuloy pinagkakalog sa amin. Salamat, Panginoon, na patuloy mong ginagamit at papagamit sa iyo ang bawat manggagawa mo nandito, bawat anak mo nandito, sa bawat pamilya, kay Pastor Henry, kay kapatid na kong si Halaminan, sa pamilya del Moral Hernandez, Roque Manuel family, Vergara, Lungarong Santos, Dugan, Reyes, Gamboa, Garcia, family ng Calara, Patores, Nabarte, Navarro, de Guzman, Laksamana, Lorenzo Alvarez, Riaco, Doronio, Las Timosa, Apang family at sa lahat ng pamilya na nandito at nanonood, Panginoon, na hindi nabanggit, Panginoon, patuloy mo pakilusin ng banal na Espiritu sa bawat isa, idampi ang banal na kamay sa bawat ng bawat isa na nagpupurit, sumasamba sa iyo ngayon, Panginoon, sa Espiritu at Tuwanan. Patuloy mo pagkaroon sa aming Panginoon, ang iyong biyayang siksik-liglig umaapaw. Patuloy mo pagkaroon ng maayos na kabuhay ng bawat isa, maayos na kabuhayan, hanap buhay, Panginoon, at bigyan ng kalakasan, kagalingan, karunungan, talento, pisikal, espiritual, na mumula sa iyo. Patuloy na pagalingin ang lahat ng may sakit karamdaman. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga pinanalangin. Nagkasakit, Panginoon, na nagkaroon ng development, Panginoon. Patuloy mo silang pagagalingin at gagamitin sa iyong banal na ubasan sa BCMC San Leonardo, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, pagkalooban ng ayos na kabuhayan ng bawat isa. Patuloy na ingatan sa bawat pupuntahan, samahan, at ilayo sa lahat ng uri ng kasiraan, kaguluhan, pangungulot, katiwaraan, Panginoon. Patuloy mo rin kami ilayo sa lahat ng kalugihan, panlilinlang at iskam, Panginoon. Salamat, Panginoon, kami pansamantala maghihiwalay, nadala namin yung katwiran, kabanalan mo, Panginoon, ay aming ipamuhay, saan man kami pumaroon, mula noon, ngayon at magpakailanman,
At ngayon sumainyo ang hindi malirik na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawad ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang biyaya, pagpapalat, kapayapaan ng puso't isipan sa kanya na mag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo sa walang kapintasan na may malaking kaganakan sa kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas. Mula noon, ngayon, at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.